Magandang araw sa lahat. Samahan niyo kaming mag-unboxing sa aming mga na-receive na baby items ordered from Amazon. Una pala naming binuksan is itong bedside crib / bassinet, and pwede din siyang gawing cradle. Meron din siyang storage sa baba na pwedeng paglagyan ng mga essentials ni baby like diapers at iba pa. Ang pinakagusto ko na feature sa crib na to is yun nga, tinatawag na bedside crib. So, kahit nakalagay si baby sa loob ng crib, katabi mo pa rin siya kasi pwede mang i-unzip yung bedside part na wall ng crib. Kaya, yun talaga ang pinakagusto ko sa crib na ito. And, tingnan nyo naman yung bata. Inaasar yung ama niya habang nag-a-assemble. Seems stable. Besides the fact that there's a metal pole here. There we go. To get in by. And yan mga people, natapos din nila sa wakas. The next is, check naman namin yung baby lounger. Malit lang kasi yung space ng living room. So, hindi na kami bumili ng isa pang bassinet. Instead, yan yung naging option namin. Pero kailangan pa rin bantayan. The next, yung i-check natin is yung diaper bag. Madami din siyang gamit. Tingnan nyo naman, ang daming bulsa. And pwede din siyang gawing changing station ng bata. Tapos isunod natin is yung baby pram or yung tinatawag nating stroller. So yan si Sebi, busy talaga siya. Silang dalawa lang ni Dee. Ako is taga video lang. By the way, ako pala lahat pumili ng mga items na yan sa Amazon. And sinigurado ko na magaganda yung reviews niya. Then of course, affordable. Itong stroller na to is good from 0 to 36 months. So, maganda siya no kasi kahit malaki-laki na si bata-batuta, pwede pa rin siya ilagay dyan sa stroller na yan. Hindi lang siya yung pang newborn lang. Tapos, after, wala nang gamit. So, sinigurado ko din talaga na mga gamit hanggang medyo malaki na si baby. And di rin mawawala yung bathtub natin. Naghahanap sana ako ng kulay na pwedeng pang baby girl or boy para pwede siyang gamitin in the future. Siguro sa mga pamangkin ko or kung sino man. At least ba, pero wala akong nakita. Pink lang at saka blue. Kaya pink na lang kinuha ko. Ang gusto ko dito is, foldable. So, hindi siya nagtitake ng space sa washroom. Since maliit lang din yung washroom namin dito sa bahay. And yan, mayroon siyang pa-cushion. Tapos, temperature. So, pwede mong i-check yung temperature ng tubig. Kung goods na ba gamitin para sa pagligo ng bata. Lastly, pinaka-importante mga people is yung car seat. Lalo na dito sa UAE. Hindi mo pwedeng ilabas si baby tapos meron kayong sasakyan pero wala kayong car seat. Hindi naman pareho din sa atin na pwede lang tricycle, no? Naalala ko yung panganay ko. Siyempre, wala naman tayong sasakyan dyan sa probinsya. Hindi rin tayo marunong mag-drive. Wala rin tayong pambili. So, tricycle lang talaga ang convenient para sa atin. Pero dito sa ibang bansa, mga people required talaga ang car seat. Tingnan nyo naman si Jabba. Curious na curious siya kung ano yung pinagkagawa ng dalawa. Nakaabang lang talaga siya dyan habang si Seb at si D is nag-unbox at nag-assemble ng mga items. Thankful ako rito sa dalawa kasi tingnan nyo naman hands-on talaga sila sa pag-ayos ng mga items, no? Ako is, wala, chill-chill lang. Sarap buhay. And yan na nga, nilagay na nila sa car yung baby car seat. And medyo natagalan sila dito kasi may mali silang nagawa. Tapos na nila yung pag-unbox at pag-aayos. Kaya ilalagay na namin siya sa my spare room kasi doon lang naman ang my space since aalis din yan si Sebi that day. Kaya pwede na namin ibalik into sofa yung bed na ginamit niya. Sarap sa feeling mga people na ready na yung mga gamit ni baby girl. Aantayin na lang yung pagdating niya. Ito na yung ating crib mga people, bedside crib. And siya yung storage sa baba. Nilagay ko muna yung diaper at saka yung cotton temporarily dyan. So, yan yung itsura niya. So, pwede siyang ilagay ganyan sa bed.
And then, ito. Natanggal ito. Pwede siyang tanggalin. Kaya, parang katabi mo lang rin si baby. And then, nakalimutan ko, meron din para siyang ito. Ano siya? Para siyang changing mat. So, yan. Pwede mo siyang gamitin sa bed pag kailangan mo i-change si baby ng diaper or whatever. So, dito lang namin sila ilalagay. Kasi, ito lang man yung space dito sa bahay na pwedeng paglagyan ng mga gamit while wala pa ang ating baby girl. And then, ipagpatong-patong ko lang itong mga to. And next is this one. Ito yung baby lounger. Hindi ko lang siya ilagay. Yan. So, diba? Sa picture ng Amazon, meron siyang pa-curve dapat dito. Pero, wala man. Hindi man pa-curve. Parang hanggang dito ba sa ulo ni baby. Pero wala man. Pero goods lang. So, yan. Meron siyang seat belt. Ay, seat belt. Basta yung ilagay sa bandang tiyan. At saka, ito naman yung sa paa niya. Pwede din ma-adjust yung height nito. Yan. Pwede siyang i-flat. Ito yung pinaka incline na position. Tapos ating bathtub. Magpa-foldable siya. Kaya di siya mag-take ng space talaga sa loob ng washroom. So, dyan ko rin muna ilagay. Din yung ating diaper bag. Ito yung stroller ni Bata-Batuta. Gusto ko yung kulay. Kasi gray. And then, brown dito. So, yan yung ating stroller. Meron na namang si Java. Si Java. And sa baby crib din pala, meron silang net. So, pwede mo siyang ilagay dito. Yan. Dito naman sa Dubai, wala masyadong lamok. So, hindi namin ito gagamitin. Lagyan lang din natin dyan. So, yan siya mga people. Tapos na din ang aming pag-assemble. Diba? Kunti na lang talaga. At wala na akong iisipin pa. Later, lagyan ko to ng kumot siguro. Ito. Kasi matagal-tagal pa naman to mga gamit. Para naman hindi siya maalikabukan. So, yun lang guys ang ating mini vlog for today. Nadya ba? And maraming salamat sa inyong palaging panonood. God bless always. Bye-bye.